Ito mga kababayan, former Ilocos Sur, Governor Luis Chavit Singson muling hinagupit si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Patungkol ito sa utang ng Pilipinas na patuloy sa paglaki at kasabay nito ang diumano'y malawakang korupsyon na nagaganap sa administrasyong ito. Panoorin ang mga seryosong akusasyon na pinakawalan ni Chavit Singson. Yun, ang claim ng Malacanang sagot, suitcase claims versus Marcos, lousy script. Sir, you're wrong. This is a serious accusation against your family. Sobra na po ang korupsyon ng ating bansa. Hindi po biro ito. Ang utang natin ngayon, 17,800 trillion. At ang binabayaran natin taon-taon, 2 trillion plus. Serious po ito. Kung hindi aalis si Marcos, wala na mangyayari sa ating bansa. Mahuli din. Bakit kanyo? Napakaraming involved. Lahat halos mga opisyal natin involved sa corruption dito. I repeat, this is a serious accusation against the family of the President. And this will cause the downfall of Marcos. At liwanag, parang sinasabi, nagdala kay Martin Romualdez, hindi imbestigan ng Presidente. Bakit hindi? Kasampot siya eh. Ang liwanag po ang nakawag ngayon. Tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw ng kapanambayan. Walang iba ang mastermind o dito na lang, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. Nakikiusap po ako lahat sa ating mga kababayan. Tutukan po natin ito. Totoo po ito. Malay-maleta, dinideliver sa mga opisyalis natin. Pinamumunuhan mismo ni Bongbong Marcos. Sobrang bagsak ang ating ekonomiya, sobrang bagsak ang foreign investment. Hindi na makapagtama, hindi anong income ang gawin natin, hindi na natin kayang bayaran lahat ng inuutang nila. So totoo po ito, ulitin ko, suportahan natin ang mga bagong bayani natin, mga ex-Marines. Mga Marines ang makapagbabago ng political history ng Pilipinas. Isipin niyo po ang ating bandera, isipin niyo po ang ating bansa. Ang most important yung mga kinabukasan ng mga kabataan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Samantala mga kababayan ay NC o ang Iglesia ni Cristo ay muli na naman nagsalita at tila dismayado sa patuloy na hindi magandang nangyayari sa ating bansa. Ito ang kanilang matinding mensahe. Payagan po ninyo na iparinig ko sa inyo ang pahayag ng Iglesia ni Cristo. Mula nang magsagawa ng Rally for Transparency, Accountability, Justice and Peace ang Iglesia ni Cristo noong November 16 to 17, 2025, patuloy kaming naghihintay kung paano tutugunan ng gobyerno ang malawak na katiwalian na naganap sa ating bansa. Mahigit 3 buwan na ang lumipas, subalit wala pa ring natatanaw ang mga mamamayan na kalutasan sa napakalaking pangungulimbat sa kaban ng bayan. At sa halip ng mga salarin ang hanapin at usigin, ay ang mga nagbibigay ng impormasyon at tumitestigo laban sa kanila ang kinakasuhan at ginigipit. Kung kaya't hanggang ngayon ay hindi pa natutunton ang sinasabing mahigit na 1 trilyong piso na inilaan sa mga flood control projects at iba pang pagawaing bayan. Sapagkat ang hinahanap ng mga dapat mag-imbestiga ay ang mga pangyayaring maaaring magamit para mailihis sa iba't ibang issue ang problemang ito. Hinihintay ng mga Pilipino ang sinasabi ng Senate Blue Ribbon Committee Chairman na we will go where the evidence lead us. Ngayong may mga lumalabas na pahayag na mula sa mga sangkot, kabilang ang umano'y nagpadala ng mali-maletang pera. At kamakailan lang ay pinatunayan ng mga dating sundalo na umaming sila ang naghatid ng mga ito. Bakit tila walang malinaw na hakbang upang palawakin pa at tapusin ang investigasyon? Anong ebidensya pa kaya ang hinihintay upang seryosohing tuntunin ang mga mastermind sa katiwaliang ito? May mga pahayag din na ang paglitaw ng mga dating sundalo ay bahagi ng isang destabilization plot. Kung ganoon ang paratang, hindi ba lalo itong dapat imbestigahan sapagkat ang destabilisasyon laban sa gobyerno ay isang seryosong usapin ukol sa pambansang seguridad? Bukod dito, ang malawakang bahagi ng inihayag ng mga dating sundalo ay tuwiran pa namang may kaugnayan sa naganap na paglimas sa salapi ng bayan. Matamang naghihintay pa rin ang sambayanan, kasama ng milyon-milyong Pilipino sa buong mundo at maging ng mga international media at iba pa na nagmamasid, ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay patuloy na nakabantay. Maling isipin na nalilimutan na ng mga Pilipino ang isyong ito sapagkat
Ang pondong pinag-uusapan ay mula sa buwis at pawis ng mga mamamayan. Ang aming panawagan ay nananatiling malinaw. Ilantad ang buong katotohanan. Papanagutin ang dapat managot at pairalin ang katarungan upang maibalik ang tiwala ng bayan at maitaguyod ang tunay at pangmatagalang kapayapaan at pagsulong ng Pilipinas. Ayan po mga kababayan, mukhang may kakaibang pahiwatig ang mensahe ng INC na maari nating ikakagulat sa mga susunod na araw. Samantala matapos nga po maglabas ng matatalas na salita, si Antonio Trillanes kung saan sinabi niya sa abogado ng mga lumantad ang A10 na ex-Marines, ayon kay Trillanes nag-release sila ng mga picture ng ICC investigator, pati yung mga testigo. Nilagay nila sa peligro yung buhay ng mga ito. Alam niyo, violation niya ng Article 70 yan, ng Rome Statute. Giit ni Trillanes mga kababayan, posibleng makakasuhan ng mga ex-Marines. So dahil naman sa mga sinasabi nitong tinatawag nilang sundalong kanin trililing, ay agad naman rumesbak si Attorney Levi Baligod at birada niya kay Trillanes, "Nax, intindihin mo muna sana ang Article 70 na sinasabi mo dahil ang tanong ay kung member state pa rin ba ang Pilipinas ng ICC para magamit mo yan." Samantala mariin namang itinanggi ni Trillanes ang paratang at inihayag na magsasampa siya ng kaso laban sa mga ex-Marines at kay Attorney Baligod. So hindi raw yan sinabi ni Trillanes mga kababayan. Alam naman natin sa social media na maraming bayarang mga trolls di umano para manakot lang. Hanggang dito na lang muna mga kababayan. Maraming salamat po.